Yo, what up mga tol? Good morning. Bali ngayong araw mga tol ay mayroon tayong gagawing pagtutuno sa ating motor na si Buknoy, no? So, pinaktas ko na yung cover ng ano niya, ng CVT. Cover pa lang tinanggal natin. Mamaya babaklasin natin yung crankcase, no? Bali mga tol, ang gagawin natin dito. Bali, anyway, dito tayo mga tol sa gilid ng kalsada, no? Sa gilid ng kalsada lang tayo, gawa nang wala tayong pwesto sa loob ng bahay. So bali mga tol, meron tayong gagawin ngayon. Magpapalit tayo. Ito yung mga parts mga tol. Bali ang nakakabit dito ngayon ay sa ating panggilid ay regroup wheel pa rin. Tapos naka ano tayo, stock lining lang yung clutch shoe assembly natin, no? Papalitan natin yan. So bali ito yung pinalit natin mga parigoy. Clutch shoe assembly galing sa Team Pasay. Ngayon, binaktas ko yung ano niya, yung clutch shoe assembly na itong plate niya. Nakita ko yung spring niya, ang taba. Tingnan nyo. Sobrang taba mga tol. Tapos i-compare natin yung spring ng Easy Ride 150 ay ang layo. Siguro nasa 1000 RPM to or 2000 RPM. Sobrang taba yo. Compare mo yung ano, ito yung stock ng ano, stock spring ng Easy Ride 150 ay natin mga tol na split na yun. So 800 RPM lang to siguro kung hindi ako nagkakamali. Ito 2000 o 1500 ang taba eh. Subali mga tol, ang mangyayari dito, babaklasin natin tong spring dito na nakakabit, masyadong makapal. Tapos ipapalit natin itong mga tol, itong stock spring ng Easy Ride 150 ay natin na si Buknoy. Okay, stock spring lang tayo mga tol. Stock clutch spring lang gagamitin natin dito dahil bago pa yung lining. Diba? So, may nabili din tayo dito ano. Ito yung binili natin ano, ayan o. So, galing din to mga tol kay Team Pasay. Naka-regroove. Ewan ko anong tawag dito sa bill na to. Siguro Narcling regroove wheel. Narcling, tama ba yung pagkakabasa ko dyan? Pagkakapronounce yun. Yan mga tol, Narcling groove. Ganda naman siya. Fine groove, kumbaga no. Ayan. So bali kung susukat natin siya dito sa ano niya, talagang ano, oh, halos wala nang espasyo mga tol. Yan o. Yan. Ayan, kung makikita nyo, halos 0 to 0 yung clearance ng build nya. Yan o. Kunting piga lang, kahit na gagamit kami ng okay lang. Dahil yung ano nya, yung space between bill and lining masyadong malapit na, no? Halos 0 to 0 na siya. Yeah. Okay, hindi na matanggal nga eh, oh. Hindi na matanggal tol. Loko na. Yan. Anyway mga tol, itong lining pala ay naka-ano na pala to, you know, rebonded na to mga parigoy. Rebonded lining, hard lining, rebonded. Yan, galing to sa Team Pasay. Kaya lang, hindi ko lang nagustuhan dito yung clutch spring niya, masyadong mataba. Baka madaling masira yung natin pinagkakabitan ng spring dito, masyadong matigas. So papasin natin yan at papalitan natin ng stock spring mga tol ng Easy Ride 150 ay ito yun. Yan, medyo hindi gaanong mataba, sakto lang 800 RPM. Tapos yung spring natin mga tol na nakakabit dito ngayon ay 1200 RPM and papalitan natin siya ng stock ng spring, stock center spring ng Easy Ride 150 ay stock lang muna gagamitin natin mga tol at laruin lang natin sa same plywood. Right? Yan. Tapos papalitan natin yung slider piece natin ng HIRC. Ang nakakabit kasi dito ngayon ay aftermarket ng ano, click 125 na baka napakatigas mga parigoy, kaya papalitan natin ng HIRC. So yun, yung mga pula natin, no? Ito yung mga spring na nabili natin, hindi natin nagagamit, oh.
Sun Racing, GBT at stock. Yan. So yun mga tol, babaklasin muna natin itong ating panggilid, yung branches natin. Updo kayo mamaya. Alright. So yun mga tol, nabaklas na yung panggilid natin, no? Yan yung panggilid natin ngayon. Pero hindi pa natin napapalitan to. Ito yung gamit kong bill since bumiyaya ko ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kung kilala nyo kung saan nang galing tong bill na to, comment nyo na lang dyan sa comment section natin mga parikoy. So goods naman tong bill na to. Kaya lang yung kasabay nito, yung lining, tinanggal ko. Kasi pag uwi ko dito sa Luzon ay nag-uumpisa na yung dragging nya. Kaya tuloy-tuloy na dragging nun. Kahit kalilinis ko lang, nagda-dragging na. Kaya tinanggal ko yung kasabay nito na lining, hard lining, tsaka nagpalit ako ng stock lining ngayon ang nakakabit dito. So yun, pagkatanggal ko noon, tapos nagpalit ako ng stock lining, yan, tanggal dragging na. Hindi na siya nagda-dragging. Kaya ngayon, susubukan natin ngayon mga tol, yung rebanded lining. Ito yun, oh. Yan, rebanded lining, hard lining galing sa Team Pasay. Alright. So yung pulley natin mga tol, stock lang yan. Pulley, nakakalkal ramp lang tayo, tsaka 16 grams plywood. Alright. Tapos with 1mm magic washer. Tapos dito kalkal torque drive frame, naka regroove bill, stock lining. Alright. So yan, paklasin muna natin to, itong pulley tsaka torque drive, at papalitan natin ang parts. Alright. So yun mga tol, napakpasan natin yung panggilid natin. Ayan, makikita nyo malinis pa naman. Ayan, oh. Malinis pa to mga pare ko, wala pang isang buwan to, kalilinis ko lang na ito, binaklas ko lang gawa ng pagtutuno tayo ng panggilid natin. So konting punas-punas lang siguro. Yan, okay na yan. Tsaka na tayo maglinis after 1 month. Yan, linis pa naman. Yan, punas-punas lang, all goods na yan mga tol. So bali ito yung binaklas natin mga tol. Ito yung group na binaklas natin, nakakabit sa ating Easy Ride 158i Buknoy. Yan mga tol. Hindi ko alam kung 0.8 ang lalim nitong group na to. Medyo makapal yung pagkaka-group So yan oh. So kung kilala nyo kung saan nang galing tong bill na to, yan oh. Comment down below mga tol. Golds naman tong bell na to mga tol. Goods din tong regroove na to. Ito yung gamit ko nung umuwi ako ng Mindanao. Goods na goods. Yung lining lang, may kasamang lining kasi yan, tinanggal ko. Kasi nagda-dragging na. So ito naman yung pulley natin. Yan oh, hindi siya sumagat. Pero goods na rin. Hindi siya talaga sagad na sagad mga pare ko. Sakto lang. Ayan oh. Ito naman yung ayan oh. Sakto lang. Naka 16 grams plywood tayo. Yan. TSMP. Mula na gamit natin. Goods pa naman. Di pa masyado. Ito yung binaklas natin. Naka ano tayo ngayon. Yung bill na gamit natin ay 818 19.7 28T. Yan mga tol ang gamit natin ng market. Pero yung stock nito mga tol tinabi ko. Gamit ko lang yung stock pagka natakbo ako malayuan. So yung bill natin, yun, stock pa rin yan mga tol. Stock yan yung gamit nating bill. Nakakabit na yan. Ito yung papalitan natin. Papalit tayo ng ito, rebanded hard lining galing sa Team Pasay. So sukat naman yan. Ayan. Check muna natin to kung di ba stack up tong ano niya, yung kabitan ng yung rubber damper. Check natin naman yan. Modified natin mga tol. So yun, alinisan ko lang muna ng panggilid natin. Kaya ikabit na natin yung dapat natin ikabit. Alright.
stock lining out, rebanded lining, hard lining in mga tol. Yan, ito papalit natin. Rebanded lining by Team Pasay. Yun, taba ng spring. Papalitan natin ng stock spring rin ng Easy Ride 150 pa mga pare ko. 1-2 nakakabit sa aking kay Buknoy. Papalitan natin ng stock center spring ng Easy Ride 150. Kita nyo naman yan ang difference. Ang haba ng 1-2. Ito yung papalit natin. Laruin na lang natin sa flyball mga pare ko. So yun mga pare ko, na-assemble na natin yung lining natin, no? Ayan, na-assemble na natin. Hard lining, rebanded. Ayan. Stock center spring ng Easy Ride 150 at stock clutch spring ng Easy Ride 150 parehas stock yung spring na ito mga pare ko, center spring at clutch spring. Tapos ito yung pulley natin. At hindi na natin linisan, no, kasi kalilinis lang natin na ito. So stock pulley, kalkal ramp, naka 16 grams flyball, TSMP mga pare ko. Tapos ito yung gagamitin nating bell, Ray Groove bell mga pare ko, by Team Pasay, Narkling Groove. Alright, ayun, salpa ka na. Tapos bell, hey, salpak na natin to mga tol. Yun o, nalinis na yan. Alright, salpa ka na. Yun mga tol, na-install na natin, no? At ito na yung nagiging resulta ng gawa natin. So okay naman, wala namang pagpag yung belt nya. Itong belt na gamit natin ay aftermarket na, no? Original bago belt, pang RFI yung gamit natin. Kung makikita nyo naman, okay naman yung belt, walang pagpag. Yan, o. All goods mga tol. Shout out sa Team Pasay. All goods. Salamat.